Magandang gabi sa iyo, Kuya Demetrios. Isa ako sa mga masugid na nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi mo sa iyong channel. Napagpasyahan kong i-email sa iyo ang karanasan ko dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako pinapatulog ng mga alaalang ito. Sana ay magustuhan mo at maibahagi mo rin sa iba. Itago mo na lang ako sa pangalang Joven, 26 anyos. Tubong probinsya ako pero lumuwas ako sa Maynila para magtrabaho bilang isang delivery rider. Bago pa man ang insidenteng ito, hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa mga ligaw na kaluluwa. Para sa akin, ang mas dapat katakutan ay ang mga buhay na tao na may masamang balak. Ngunit nagbago ang lahat nang minsang mapadpad ako sa isang liblib na barangay sa hangganan ng isang bayan sa probinsya. Habang sinusubukan kong hanapin ang shortcut pa uwi, madilim na noong gabing iyon. Tanging ang liwanag lang ng headlight ng motor ko ang nagsisilbing gabay sa daang puno ng lubak at napaliligiran ng matatayog na puno ng niyog at kawayan. Malayo na ang narating ko at ramdam ko na ang pagod sa aking mga braso. Pero tila walang katapusan ang kalsadang tinatahak ko. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi ito yung simpleng pagod lang. Para bang may kung anong presensya na nakasunod sa akin, nakamasid mula sa kadiliman ng mga puno. Huminto muna ako sa tabi ng kalsada dahil parang naging manipis ang hangin. Pagpatay ko ng makina, doon ko napagtanto kung gaano katahimik ang paligid. Walang huni ng kuliglig, walang kaluskos ng mga dahon. Isang nakabibinging katahimikan na tila ba hinihigop ang lahat ng tunog, pero sa gitna ng katahimikang iyon may naamoy ako. Isang amoy na hindi ko malimutan, amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng masangsang na halimuyak ng mga bulaklak sa patay. Napalingon ako sa paligid, doon ko napansin ang isang lumang gusali sa di kalayuan. Itago na lang natin sa pangalang Villa Esperanza. Mukha itong lumang klinika o bahay ampunan na matagal nang inabandona. Ang mga bintana nito ay basag na at ang mga pader ay tila kinakain na ng lumot at baging. Akmang paandarin ko na sana ulit ang motor ko nang biglang may marinig akong mahinang kaluskos mula sa loob ng gusali. Too long. Isang mahinang tinig ng babae. Halos bulong lang ito pero sapat na para tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Lumingon ako sa isang bintana sa ikalawang palapag. Doon, sa likod ng maruming salamin, may nakita akong isang maputlang mukha na nakadikit. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Tila humihingi ng saklolo pero kasabay nito ay may kasamang matinding galit. Akala ko ay guni-guni ko lang, kaya mabilis kong sinubukang sipain ang starter ng motor ko. Pero sa kasamaang palad, ayaw itong bumukas. Paulit-ulit kong sinubukan, habang ang lamig ng hangin ay unti-unting dumidikit sa aking balat. Naramdaman ko ang pagtulo ng malamig na pawis sa aking noo. Sa bawat padyak ko mas lalong bumibigat ang atmosfera. Maya-maya pa, narinig ko ang tunog ng isang pinto na dahan-dahang bumubukas. Ang kalawangin nitong bisagra ay lumikha ng isang mahabang ungol na bumasag sa katahimikan. Mula sa madilim na pasilyo ng Villa Esperanza, isang anino ang dahan-dahang lumabas. Hindi ito naglalakad sa normal na paraan. Ang bawat hakbang nito ay tila bali-bali ang buto at ang tunog ng pagkakaladkad ng paa sa semento ay palapit ng palapit sa kinaroroonan ko. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko maigalaw ang aking mga binti. Gusto kong sumigaw pero parang may nakabara sa aking lalamunan. Ang masangsang na amoy ay mas lalong tumindi. Tila ba nasa likuran ko na mismo ang pinagmumulan nito. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang mahabang daliri na may maitim na kuko, dahan-dahang humahawak sa handle ng aking motor. Nararamdaman ko na ang malapot at malamig na hininga sa aking batok. Hindi ko magawang lumingon, pero alam kong hindi na ako nag-iisa sa gilid ng kalsadang iyon. Nanigas ang buong katawan ko. Sa bawat segundo na lumilipas, ramdam ko ang dahan-dahang paggapang ng mga daliring iyon
patungo sa aking braso. Napakalamig, parang yelo na galing sa loob ng freezer ang dumidikit sa balat ko. Kasabay nito, ang paglakas ng amoy ng nabubulok na laman. Yung amoy na kumakapit sa ilong at parang nalalasahan mo na sa pait. Pinikit ko ng mariin ang mga mata ko. Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat, na baka sobrang pagod lang ako kaya ako nagkakaganito. Pero ang bigat sa likuran ko ay totoo. Ang mahinang hagulgol na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa ay malinaw kong naririnig sa mismong tainga ko. Hindi ito iyak ng humihingi ng tulong. Ito ay iyak ng pagdurusa na may halong panunumbat. Sa isang iglap na bawi ko ang kontrol sa aking katawan. Buong lakas kong tinadyakan ang starter ng motor habang isinisigaw ang lahat ng dasal na alam ko. Sa wakas, umungol ang makina. Hindi na ako nagatubiling lumingon. Pinaharurot ko ang motor nang hindi tinitingnan kung ano ang nasa likuran ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay makalayo sa Villa Esperanza. Habang bumibilis ang takbo ko, napansin kong hindi nababawasan ng lamig sa paligid. Tiningnan ko ang side mirror ko at halos mabitawan ko ang manibela. Sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang isang figura na nakasabit sa likuran ng motor ko. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakasuot ng maduming puting damit na puno ng mantsa ng tuyong dugo. Nakayakap siya sa akin. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa aking balikat at ang mga puti niyang mata ay diretsong nakatingin sa side mirror, nakatingin sa akin. Nagsimulang mag-sway ang motor ko. Pakiramdam ko ay may kung anong puwersa na humihila sa manibela ko, pabalik sa madilim na bahagi ng kalsada. "Umalis ka, parang awa mo na, wala akong kasalanan sa iyo." Sigaw ko habang pilit kong pinapanatili ang balanse. Pero imbes na umalis, naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya. Ang kanyang mga kuko ay tila ba ibinabaon niya sa aking dibdib. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Pati ang headlight ng motor ko ay biglang napundi. Wala akong makita kundi ang purong kadiliman. Huminto ang makina ng motor sa gitna ng kawalan. Sa sobrang takot, natumba ako kasama ang motor ko. Ramdam ko ang sakit ng pagkakadaga ng mabigat na bakal sa aking binti, pero mas nangingibabaw ang takot sa kung ano ang nasa dilim. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang tunog ng pagkaluskos ng mga dahon sa paligid ko. Hindi lang isa kundi marami. Tila ba pinalilibutan ako ng mga kung anong nilalang na gumagapang sa lupa. May narinig akong mahinang tawa, isang tuyo at malat na tawa na tila nanggagaling sa isang lalamunang puno ng buhangin. "Dito ka lang," bulong ng isang boses na parang hangin lang na dumaan. Sinubukan kong kapain ang cellphone ko sa bulsa para gamitin ang flash nito. Nang mailawan ko ang harap ko, bumigay ang puso ko sa sobrang sindak. Nakatayo sa harapan ko ang isang hanay ng mga tao o ang mukhang tao. Ang kanilang mga mukha ay wala ng balat. Tanging pulang laman at puting buto na lang ang nakikita. Nakasuot sila ng mga luma at punit-punit na uniforme katulad ng mga pasyente o nurse na nakita ko sa mga lumang litrato. Dahan-dahan silang lumalapit sa akin. Ang kanilang mga kamay ay nakaabot, tila ba may hinihingi. Ang babaeng nakayakap sa akin kanina ay nasa gitna nila. Dahan-dahang lumulutang palapit habang ang kanyang bibig ay bumubukas ng napakalaki, lampas sa normal na kaya ng isang tao. Wala akong mapuntahan. Ang likuran ko ay puno ng matatayog na kawayan na tila ba naging mga rehas na nagkukulong sa akin sa kalsadang iyon. Sa bawat hakbang nila, ang amoy ng kamatayan ay lalong sumasakal sa akin. Napahawak ako sa aking binti na naipit sa motor. Sinusubukang bunutin ito ng buong lakas habang ang mga nilalang na iyon ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Nang hawakan ng pinakaunang pasyente ang aking paa, naramdaman ko ang hapdi ng kanyang haplos na tila ba sinusunog ang balat ko. Sa sandaling iyon, ang paligid ay biglang napuno ng isang nakabibinging tili na hindi galing sa tao. Ang tili na iyon ay hindi lang basta tunog. Para itong libu-libong karayom na tumutusok sa utak ko. Napatakip ako sa aking mga tainga habang pilit kong hinihila ang binti ko
mula sa ilalim ng motor. Sa bawat hila ko, nararamdaman ko ang pagkayod ng balat ko sa mainit pang makina. Pero wala na akong pakialam sa sakit. Kailangan kong makawala. Sa gitna ng liwanag ng cellphone ko na nakalapag sa lupa, nakita ko ang kamay ng nilalang na humahawak sa aking bukong-bukong. Maitim ang mga ugat nito at ang balat ay parang papel na nabasa at natuyo, kulubot at madaling mapunit. Nang tingnan ko ang mukha ng pasyente, nakita ko ang pagbuka ng kanyang tuyot na labi. Wala siyang dila, tanging itim na lungga lang ang loob ng kanyang bibig, pero mula roon ay lumabas ang isang malapot at itim na likido na pumatak sa sapatos ko. "Sumama ka, kailangan namin ng bago." Ang boses ay tila sabay-sabay na bulong ng maraming tao, galing sa paligid, sa taas ng puno at sa mismong loob ng ulo ko. Buong lakas kong sinipa ang mukha ng nilalang gamit ang kabilang paa ko. Malambot ang tinamaan ko, parang nabubulok na prutas na nagiba. Sa gulat niya o ng kung anuman siya, ay naluwagan ang hawak niya sa akin. Noon ko nakuha ang pagkakataon. Sa gitna ng adrenaline, naiahon ko ang binti ko at mabilis na gumapang palayo sa motor. Hindi ko na inisip ang sasakyan ko. Iniwan ko ang lahat. Tumakbo ako patungo sa kadiliman palayo sa Villa Esperanza. Pero kahit anong takbo ko, ang tunog ng kanilang pagkaladkad ng paa ay tila laging nasa likuran ko lang. Bawat punong nadadaanan ko, parang may nakasilip na mukha. Bawat kaluskos ng kawayan, parang boses na tumatawag sa pangalan ko. "Joven, saan ka pupunta?" Napahinto ako. Paano nila nalaman ang pangalan ko? Ni hindi ko pa nababanggit ang pangalan ko sa lugar na ito. Doon ko napagtanto na hindi lang sila basta multo. Alam nila kung sino ako. Alam nila ang takot ko. Nakarating ako sa isang bahagi ng kalsada kung saan may isang maliit na kapilya. Isang lumang istruktura na gawa sa bato at kahoy. Itago na lang natin sa pangalang Kapilya ng San Roque. Kahit mukhang abandonado na rin ito, tila may kakaibang hangganan ng dilim sa paligid nito. Agad akong pumasok sa loob at isinara ang kalawanging rehas na pinto. Sumandal ako sa pader, hingal na hingal, habang ang luha ko ay hindi ko na mapigilan. Sa labas ng kapilya nakita ko silang lahat. Nakatayo lang sila sa gilid ng kalsada, hindi makalapit sa bakuran ng simbahan. Doon sila sa dilim nakahanay, ang kanilang mga puting mata ay nakatitig sa akin. Ang babaeng nakasuot ng puti ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ako. Hindi siya nagsalita, pero ang kanyang tingin ay nagsasabing hindi pa tapos ang gabi. Nanginginig kong kinuha ang cellphone ko para humingi ng tulong. Pero ang screen nito ay biglang nag-glitch. Ang mga letters sa screen ay nagbago. Naging mga simbolo na hindi ko maintindihan hanggang sa bumuo ito ng isang mensahe. "Hindi ka makakalabas sa bayang ito." Biglang namatay ang cellphone ko. Sa loob ng kapilya narinig ko ang isang mahinang tunog ng kampana. Pero ang kampana ay wala sa taas ng simbahan. Ang tunog ay nanggagaling sa ilalim ng altar na nasa harap ko mismo. Dahan-dahang umusod ang takip ng altar at isang amoy ng luma at tuyong dugo ang muling humaluyak sa loob ng maliit na silid. Halos tumigil ang tibok ng puso ko nang makita kong dahan-dahang bumubukas ang sementadong takip sa ilalim ng altar. Mula sa madilim na butas, lumabas ang isang kamay na butot balat, nanginginig na parang pilit na umaabot sa laylayan ng pantalon ko. Sa puntong yon, wala na akong pakialam kung anong panganib ang nasa labas ng kapilya. Mas pipiliin ko nang harapin ang mga nilalang sa kalsada kaysa ang anuman na dahan-dahang umaahon mula sa ilalim ng altar. Buong lakas kong itinulak ang rehas na pinto ng kapilya at tumakbo ako. Takbong walang lingon likod, takbong tila hinihiwa ng hangin ang baga ko sa bawat paghinga. Hindi ko na alam kung saan ako papunta. Basta, ang alam ko lang ay kailangan kong lumayo. Ang mga aninong nakahanay sa kalsada kanina ay tila naglaho, pero nararamdaman ko pa rin ang kanilang mga mata na nakatitig mula sa kakahuyan, naghihintay na magkamali ako ng hakbang.
Matapos ang tila walang katapusang pagtakbo, natanaw ko ang isang maliwanag na poste sa malayo. Isang gasolinahan. Doon ko nakita ang ilang mga tao at mga sasakyang dumadaan. Sa sobrang panghihina, napaluhod ako sa semento pagdating ko sa maliwanag na bahagi ng kalsada. Ang mga tao roon ay nagtatakang tumingin sa akin. Marumi, sugatan ang binti at tila nakakita ng demonyo ang aking mga mata. Nang dinala ako sa pinakamalapit na barangay hall para gamutin, doon ko lang nalaman ang katotohanan mula sa isang matandang tanod. Ang Villa Esperanza ay dating isang pasilidad para sa mga may malalang sakit noong panahon ng giyera na nasunog, habang ang mga pasyente at nurse ay nakakulong sa loob. Ang city shortcut na dinaanan ko ay matagal nang isinara ng mga lokal dahil lahat ng dumadaan doon ay hindi na nakakabalik, o kung makabalik man ay nawawala na sa katinuan. Kuya Demetrios, nakauwi ako ng ligtas. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mabawi ang motor ko sa lugar na yon. Hindi ko na rin binalikan. Gabi-gabi, tuwing matutulog ako, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng yakap ng babaeng iyon sa likuran ko. At ang pinaka-nakakatakot, tuwing titingin ako sa salamin, napapansin kong ang mga pasa sa aking bukong-bukong ay hindi nawawala. Hugis pa rin ito ng mga daliri. Mga daliring tila dahan-dahang humihila sa akin pabalik sa dilim ng Villa Esperanza. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay magsilbi itong babala sa lahat. Hindi lahat ng shortcut ay magdadala sa iyo sa iyong destinasyon. Minsan, dinadala ka lang nito sa mga lugar na hindi na dapat pang muling buksan.